Apat na komite naman ng Bangsamoro Parliament ang naglatag ng mahalagang hakbang na tumutukoy sa ethics, peace and order, indigenous peoples education at international health cooperation. Inaprubahan ng Committee on Ethics and Privileges ang proposed Resolution number 756 na nagtatatag ng Code of Conduct and Ethics para sa mga miyembro ng parlamento. Layunin nitong magpatupad ng malinaw na pamantayan sa asal at pagganap ng mga mambabata sa kanilang tungkulin, kapwa sa opisyal at personal na aspeto kung ito ay makakaapekto sa integridad ng kanilang posisyon. Isa sa ilalim pa ito sa Joint Committee meeting kasama ang Committee on Rules bago isalang sa plenaryo para sa final na action. Nagpapasalamat ako sa suporta ng ating mga committee members ng Committee on Ethics sa pagsuporta sa draft code ng Code of Conduct. Opo. So, ang plano po dito ay magkakaroon ng joint committee with the Committee on Rules. Tapos, doon ho pag-uusapan. The lead committee would be the Committee on Rules. Sa Committee on Public Order and Safety, isinusulong naman ang pagtatag ng Bangsamoro Peace Institution Center na tututok sa peace building, interfaith harmony at community-based programs. Nakaplano rin ang serye ng public hearings sa Hunyo para sa mga panukalang may kinalaman sa seguridad, kabataan at regulasyon sa armas, gayon din ang roundtable discussion hinggil sa forensic protocol sa gunshot cases. Yung mga resolution na ito at bill, pag-usapan po namin yan sa Davao sa first week ng June. First week ng June. And then after that, siguro i-finalize na namin kung kailan ito natin ng public consultation. Ang gusto lang kasi natin mangyari is madali yan. Huwag yung nakatingga-tingga lang. Gusto natin yung mga bills na para naman po sa mga tao, para sa kapakanan ng ating Bangsamoro is gagawin po natin lahat ng ating makakaya bilang chairman po ng CIPOS. Sa Committee on Indigenous Peoples Affairs, napagkasunduan ang joint meeting kasama ang Committee on Finance, Budget and Management para sa pagtalakay ng pondo ng Technical Working Group na magpapaunlad sa Tribal University Initiative. Tinalakay rin ang pagpapalakas ng edukasyon at seguridad para sa non-Moro IPs. We have already approved and deliberated on Resolution number 462, yung ating Technical Working Group that should be organized by the Chief Minister para sa deliberations on the Tribal University. Samantala, inaprubahan ng Committee on Health ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Bangsamoro Government at University of Oslo sa Norway para sa academic exchange, research, cooperation at scholarship programs. Layunin nitong palakasin ang health systems, medical education at institutional capacity sa rehiyon at inaasahang tatagal ng 10 taon ng partnership. Patuloy din ang koordinasyon para sa mas malalim na ugnayang akademiko at teknikal. So, itong Memorandum of Understanding na ito ay na-craft nung ang Committee on Health po ay nagkaroon ng learning visit sa Norway, na kung saan isa po sa ating napagkasunduan nung trip natin sa Norway ay magpapadala po tayo, posible po magpapadala tayo ng mga scholars. Magkakaroon din po ng mga capacity building activities sa University of Oslo, Norway. At isa po na maganda dito dahil napakaganda po ng kanilang health system. So, ang ating mga kapwa medical professionals po dito sa Bangsamoro ay may chance na maipadala sa University of Oslo sa Norway and probably mapag-aralan po nila yung health system na kung saan may mga ilang knowledge at practices po ng Norway na pwedeng mailipat po dito sa atin sa Bangsamoro. Napagkasunduan din po sa committee na gagawing 10 years po yung ating Memorandum of Understanding with the University of Oslo.